Hello po guys. Good day to us all po. Continuation po. Ah, bali part 4 na po. Part 4 na po ng season 25, What is Written Truly Happened. To God be the glory po talaga. God bless us all po. Thank you so much po sa inyo na madadaanan ng content ko na to na makakapagtapos. Try niyo po sanang tapusin mula part 1 hanggang final part. Bibilisan ko po para po mabilis matapos. Maraming salamat po talaga. Sana po magpatuloy-tuloy po tayong kumapit sa lingap ng ating Panginoon sa pagliligtas na ibibigay niya po sa mga chosen, sa mga pipiliin po ng ating Panginoon sa kanyang ultimate na pagbabalik. Excuse me po. Ang content ko po na to tungkol po ito dun sa mga senaryo kapag nangyari po yung hindi na po magbibigay ng liwanag ang araw. Kasi nandun po yan talaga, nakasulat po talaga yan sa love letter ng ating Panginoon. Nasa Mateo po yata yan, tsaka Revelation. Nasa Peter din po yan. May mga parts po dyan, may mga chapter po dyan na nagpapaliwanag. Nakasama din po ito sa Tribulation. Sunod-sunod po yan guys. Kasi sabi po dun sa mga dokumentaryong napanood ko, yung mga unang siglo nga po, yung mga ibang pinuno po na akala nila sila yung maghahari talaga dito sa sanlibutan. Hindi po yun yung ipinahintulot ng Panginoon. Ang pansamantala po talagang magiging deceiver ng mundong ito walang iba kundi si Satan. Sa kanya po matutupad yung nakasulat talaga sa Holy Scripture. Siya po talaga yung bibigyan ng Panginoon ng power para po mang-akay sa kasamaang ginagawa niya. Marami po siyang maaakay. Pero marami pa rin pong dadatnan ng ating Creator. Kaya nga po magtumibay po tayo guys para po mapasama tayo dun sa unang iaangat, unang irarapture ng ating Panginoon. Yung pag-angat po kasi mangyayari po yun kapag nandun na po talaga tayo sa papalapit na climax ng tribulation. Isamot dalangin po natin, lagi po nating hilingin sa ating Creator na mapasama tayo doon. Kasi kapag nga daw po naiwan tayo, ang nagpapatotoo po niya, nandun po yan sa Isaias Nasa Isaias po yan guys, nasa mga unang chapter po yan ng Isaias. Nandun din po yan kay Daniel. Tapos nandun na po yan kay Peter, kay Lucas, kay Mateo, kay Mark, kay Revelation. Nandyan po yung mga pagkakasunod-sunod na talagang mangyayari po sa humanity. Ikaabang-abang po yan, malapit na po yan guys. Any moment nga po, ang dami pong nagtatawid ngayon. Pati po yung matuwid na mangangaral. Actually, yung pong para po kasing espiritu yung yung apat na kabayo Nangyayari na po yan guys. Marami na po talagang nadideceive. Tsaka lubog na lubog po talaga ang humanity sa materialism. At sana po lagi tayong tumawag sa Panginoon para bigyan niya po tayo ng wisdom. Para hindi po tayo madaya talaga. Kasi napakarami po, nagkalat po ang espiritu sa mundong ito na talagang nag-aakay, napapahamak, na hindi mapasama dun sa gagawing pagliligtas ng ating Panginoon at ng kanyang bigatin Son. Nakakalungkot pong sabihin guys, pero talagang napakarami pong mapapahamak. Ako po, personal ko pong POV, personal ko pong talagang inaasam-asam ko po ng 1,000% na maging karapat dapat po ako sa iaangat. Kasi tayo po kasi ito po, real talk po ito, dilat na katotohanan po ito. Hindi po natin kayang pilitin ng kahit sino, ultimong anak natin, ultimong asawa natin, ultimong parents natin. Hindi po natin kayang hikayatin mag-isa Kailangan po gagamit po talaga tayo ng wisdom na ibibigay nung nandun sa itaas. Kasi ang tao po kasi sa huling generation, yan po ay nakasulat talaga, paulit-ulit ko po yan. Madalas ko pong mini-mention niya. Pagdating po talaga ng last generation, nasa Timothy po yata yan, nasa Timothy o na kay Mateo, na pagdating po talaga ng huling generation, ang tao po'y titigas ang puso. Babaling po siya sa mga heresy, sa mga kasinungalingan, tapos pasama po ng pasama. Kaya nga po sabi nga po ang masama ay lalo pang magpapakasama, ang maputi ay lalo pang magpapakaputi, ang matuwid ay lalo pang magpapakatuwid, at ang makasalanan ang ligaw ay lalo pang magpapakaligaw. Yan po ay paks na paksinalita po kasi yan ng Panginoon.
Kaya pagtibayin po talaga natin guys, dagdagan po natin ng dagdagan ng kapit natin araw-araw sa ating Panginoon para hindi po tayo sumigway, para hindi po tayo bumitaw. Kasi kapag ka po nakabitaw tayo sa lingap at pagmamahal at wisdom ng ating Creator, maiiwan po tayo guys, mapapahamak po tayo. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Huwag na po nating pangarapin na makita pa natin yung paparating talagang sobrang samang Panginoorin. Sabi nga po, masasamang pangyayari ang nakaabang dito sa sanlibutan. Mas pangarapin po natin na wala na tayo dito, no, na itago na tayo, na iangat na tayo ng ating Panginoon pagdating po ng mga time na yun. Malapit na po yan guys. Hindi na po natin kayang panghawakan 50 years, 100 years pa. Pansinin nyo po, napakabilis po ng oras ngayon. Tsaka talagang nandun na po talaga tayo sa last generation. Kasi sabi nga po, pagdating ng panahon, marami ang paroot pa rito, ang kaalaman ay lalago. Nandito na po tayo sa time na yun guys. Yan po ay dilat na katotohanan. So ito nga pong balik po tayo dito sa context ko. Bali season 25 po to ng What is Written Truly Happened, bali part 4. Kaya thank you so much po talaga kasi po niloloob pa ng Panginoon makagawa ako ng mga ganitong content. Samot dalangin ko po sino pong makakapanood dito. Sana po pagtyagaan nyo pong tapusin mula part 1 hanggang final part. Sana po talaga kahit papano manamnam nyo po, maramdaman nyo po yung konting motivation na gusto kong itawid sa aking kapwa-tao. Patuloy-tuloy po tayong magtiwala at magkaroon ng steadfast faith sa ating Panginoon at sa kanyang bigatin san para po hindi tayo masegway, para hindi po tayo mabuwal sa pagkakakapit natin sa kanya kasi napakalakas po ng power ng masama dito sa sanlibutan nitong huling generation. Palakas po ng palakas ang power niya kasi maghahari nga po siya temporarily sa kanya po natupad talaga na talagang marami po siyang maililigaw na hindi talaga po nagtitiwala sa trajectory ng ating Panginoon na papunta sa kanyang katuwiran. So guys, ito nga pong context ng content ko na to ng season 25, tungkol po ito dun sa mga senaryo na mangyayari sa climax ng tribulation. Hindi po natin masasabi yan guys, any moment po mangyayari na to. Sana po maging prepared tayo ang bawat isa sa atin. Sabi nga po, kahit hindi 100%, kasi wala naman po talaga makakapag-prepare ng 100% Wala pong makakapagsabi niya. Sabi nga po, ang mga pangyayari ay mangyayari sa takdang oras at panahon. Lagi po tayong tumawag sa ating Creator na ihanda niya tayo, na iligtas talaga niya 10 ng buong pamilya natin. Sundan niyo pa po guys, sisimulan ko na po yung part by part ng mangyayari po talaga sa pagdating po nung mga araw na magdidilim na talagang hindi maglalabas ng liwanag ang araw. Tapos yung buwan po para po yung magiging parang dugo. So sana po guys wag po tayong mawawala ng pag-asa na hindi talaga tayo mapapasama. Lagi po natin hilingin sa ating Creator na mapasama tayo dun sa iaangat niya pagdating ng tamang oras at panahon. Kasi hindi po maganda talaga yung masasaksihan ng mga taong maiiwan dito. Yan po ay facts, yan po ay totoo. Kahit po i-research pa natin yan, napakarami pong nagsasabi niya na nakasulat po talaga sa love letter ng ating Panginoon. Kaya dalas-dalasan po natin ang pagbabasa ng kanyang love letter para hindi po tayo madaya, para lagi po tayong may alam. Alam po natin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sundan nyo pa po guys. Thank you so much po sa inyong lahat. Sana po panatilihin nating malapit na malapit tayo sa motivation ng ating Creator at ng kanyang bigatin sa. Maraming salamat po sa inyo na magtatapos ng content ko na to mula part 1 hanggang dulong part 8. Sundan nyo pa po yung kasunod na part. Bibilisan ko po para matapos po agad to. To God be the glory po. God bless us all po. And always have steadfast faith to our Creator. God bless us all po.